Hello guys, welcome to my channel. This is Jane's Family. Marjorie Barreto nagsalita na. If you're new here to my channel, please subscribe and click the bell button so always updated to my old videos. Sabi ni Marjorie Barreto, 5 taon akong nanahimik pero handa na akong magsalita. Ang tanong sa kanya ni Karen ay ito. Nung nakaburol ang iyong ama ay dumating si President Duterte para pagbatiin kayong magkapatid. Sagot naman ni Marjorie, bago dumating si President Duterte at bago ang lahat, nagpatawag daw si Atong Ang at sinabi nga niya na si Atong ay used to be boyfriend of my niece, Nicole. At sa pagkakaalam nga niya, naghiwalay daw ang dalawa dahil inagaw ito ni Gretchen. Tapos nung gabi daw, sa burol, bago daw dumating si President Duterte, tumawag daw ang anak ni Atong Ang kay Nicole kung pwede nga raw ay umalis muna ang mga kapatid nito at si Nicole. Kasi darating daw si Gretchen at Atong. Tapos nakita niya daw na bigla na lang daw lumuha si Nicole. Kasi parang di naman daw tama kasi apo siya. At karapatan niya itong mag-stay. Tapos parang nahihiya daw si Nicole sa kanyang pamilya kasi lagi niya daw itong kasama si Atong pag pumupunta sa mga gathering ng pamilya. Tapos ito lang daw ang sasabihin sa kanya. Tapos tumawag daw ang kapatid ni Atong sa mami ni Nicole na umalis daw sila at kasi magkakaroon ng gulo. Pagkatapos nga daw nun ay dumarating ang Pangulo, si Gretchen at Claudine kasama si Atong Ang. Sinabi nga daw ni Gretchen na mainit na daw ang ulo ni Marjorie. Sagot niya naman dito, di lang daw siya ang mainit na ang ulo pati ang pamilya niya. Kasi na-open daw ito kay Atong nung paalisin ni Atong sila Nicole sa burol ng kanyang ama. Kinausap na nga daw siya ni President Duterte at sinubukan nitong pag-ayusin ang magkakapatid. Sinagot nito ang sabi ni Gretchen na ayaw daw niya makipag-ayos. Sabi naman ni Marjorie, nung nakaratay pa lang daw yung kanilang ama sa hospital ng 16 days, kahit minsan daw ay hindi man lang dumalaw si Gretchen sa hospital. Kung dumalaw man daw minsan si Gretchen sa hospital nung buhay pa ang kanilang ama, baka siya pa daw ang lumapit kay Gretchen at niyakap pa ito. Pero ngayon daw, sabi niya kay President Duterte, hindi niya daw ito kayang patawarin. Tinanong siya ni Karen Davila kung paano nagsimula ang gulo. Nagsimula daw ito nang hindi niya mapagbigyan ang presidente na makipagbatay sa kapatid. Sabi daw ni Claudine sa kanya, "You're unbelievable." At sabi naman ni Gretchen, "How dare you? Gusto mo lang ng atensyon." Ito po yun. Kaya sabi niya sa presidente, ito po yun. Kaya ayaw kong makipagbatay kasi nagbabait-baitan lang sila. Tapos dito daw nagsimula ang gulo nang si Atong ay aakmain siya. Tinanong ulit siya ni Karen about kay Atong nung nagsalita si Atong sa media na about kay Nicole na hindi naman daw niya ito girlfriend kundi sekretarya lamang. Sabi dito ni Marjorie, nagsisinungaling daw si Atong. At dagdag pa niya, wag naman daw babuyin ni Atong si Nicole kasi nakuha niya nga daw itong bata. Di pa nga lang daw ito 18 years old ay sila na. Nasira na nga daw ang reputasyon ng bata tapos i-deny pa ito. Tapos sasabihin lang sekretarya lang ito. Tapos tinanong ulit siya ni Karen about dun sa post niya na natakot siya sa safety ng kanyang pamilya dahil sa powerful na boyfriend ng kanyang kapatid at ito nga ay si Atong. Kasi nga alam daw naman na marami na lagi silang magkasama, si Gretchen at si Atong. Tapos bumalik si Marjorie sa kwento about doon sa burol.
Nakita niya daw si Nicole na binuhat si Gretchen kasi daw hahabultin din siya nito. Tapos nung nag-uusap sila ni President Duterte dun sa upuan, nakita daw nito na si Gretchen ay nag-nervous breakdown. Tumakbo daw ito kay Nicole at biglang sinabunutan at sisipa si Nicole. Binugbog daw nito si Nicole at tinanong ulit ni Karen si Marjorie kung may relasyon sila ni Mayor Chaberry. Sagot ni Marjorie dito, ama ito ng bunso kong anak. At ito lang ang masasabi ko. At sa mga taong nagsasabi na ganito, na bakit naman ganun ay pumatol siya sa pamilyadong tao. Sagot niya dito, mahina daw siya sa pag-ibig. At inaamin niyang hindi daw siya proud dito. At sabi niya pa, tao lang ako, hindi ako perfect. Tinanong ulit siya ni Karen tungkol sa pagsasampa ni Claudine Barreto ng kaso kay Mayor Echeverry. Kasi manilestya daw ito. Sagot naman ni Marjorie dito, gawa-gawa lang daw ito ni Gretchen Barreto. Matagal na daw ito nagbabanta si Gretchen Barreto na isisiwalat ito sa kanyang mga pamilya. Itinetext din daw ito ni Gretchen sa kanyang mga pamilya na minimolestya ni Mayor Echeverry si Claudine Barreto. Sabi ni Marjorie, ito nga daw ang kwento noong March. Daw ay humingi ng tulong si Claudine Barreto kay Mayor Echeverry tungkol sa financial. Pero tutol nga daw si Marjorie dito. Pero sagot daw sa kanya ni Mayor, baka daw kung saan pa ito humingi ng tulong at mapasama pa. Kaya pumayag na lang daw siya na tulungan si Claudine. Ayaw niya nga daw kasi si Claudine ay unstable noon. Pabago-bago, basta sabi niya unstable. Pero nung pumayag daw siya, napagtanto niya na set up lang pala ito sa kanya. Para daw sirain siya at saktan siya at sirain si Mayor Echeverry. Na wala naman daw ginawa kundi tumulong. Tapos sinagot din ni Marjorie ang tanong tungkol sa pagkamatay ng kanyang ama. Sabi niya namatay daw ang kanyang ama kasi meron itong acute respiratory failure. Di daw dahil sa heart attack na sinasabi ni Gretchen. Nung araw daw na nasa bahay niya ito, ay isinugod ito sa hospital kasi nanginginig daw ito. At may sepsis daw at pulmonya. Tapos mataas ang kanyang lagnat. Yun daw yung nangyari, di naman daw ito namatay sa heart attack. Alam naman daw ito ni Claudine, pero bakit hindi daw? Kasi ang dahilan daw ng heart attack ng kanyang ama, sabi ni Gretchen, ay hindi dito inimbitahan ang kanyang ina sa bahay ni Marjorie. Sabi naman ni Marjorie, ang kanyang ama pa nga ang nagsabi na hindi makakapunta ang kanyang ina kasi may sakit ito. Kaya wag daw sabihin na masama itong anak. At dagdag niya pa dito, siya daw ay isang good daughter. Lagi niya daw itong mga magulang na pinaghahanda habang may okasyon, inaalagaan at inaasikaso. Habang daw sa loob ng 25 years, si Gretchen daw ay hindi man lang naimbitahan ang kanyang magulang sa kanyang bahay kahit man lang daw sa garahe. At tanong naman ni Karen about sa issue na nilalako niya daw ang kanyang mga anak. Sagot naman dito ni Marjorie ay ito, my children are not for sale. Kasi iniisip daw ng marami na ganun nga nangyari sa kanya, nagkaroon siya ng relasyon kay Mayor Echeverry na kumabit daw siya dahil sa pera.
So, nilinaw niya ito. Sabi niya, my daughter are not for sale. Hindi niya daw binebenta ang kanyang mga anak kasi wala naman daw siyang kakilalang mga malalaking business man. Pahabol pa ni Marjorie bago magtapos ang kanyang interview ay ito. Atong, wag mo akong saktan at ang pamilya ko. Ayan guys, ito po yung update ko sa inyo ngayon tungkol po sa family feud ng mga Barreto. So, see you next time. Hope you like it, and then please don't forget to subscribe to my channel and click the bell button. Bye-bye!